Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas. Well, meron tayong historical gold dito na bigyan ng reaksyon. Itong tinatawag na historical gold ng ating mga revolusyonaryo o yung KKK or kakananggalang na katipunan ng mga anak ng bayan. Well, ito'y ating tatalakayin ngayon dahil para malaman natin na hindi lang pala Yamashita treasures ang nakabaon sa ating lupain, hindi lang colonial gold na galing sa mga Kastila at hindi lang natural gold na bigay ng Diyos na narito sa bansang hinirang ng Pilipinas, kundi paano nga ba naipon ng mga revolusyonaryo natin na mga sundalo noon ang tinatawag na colonial gold na ayon sa history ay si General Luna. Si General Luna ang huling humawak ng napakaraming bari-baritang ginto na ito na tinatawag na revolutionary gold. Well, meron tayong isang ka-vlogger dito na nagpalabas ng video na to at bigyan natin ng reaksyon ngayon. Credits to the owner of this original video. So ito atin panoorin ang kanyang kwento. Of the Philippines that funded a revolution, and some of these will absolutely blow your mind. Pre-colonial gold coins called piloncitos. Long before the Spanish set foot here, Filipinos minted tiny, bead-shaped gold coins called piloncitos. These coins, some weighing less than a gram, were used in everyday trade, from buying rice to paying tribute to local chieftains. Butuan's golden boat burials. In Butuan, archaeologists uncovered ancient wooden boats packed with gold jewelry and ornaments. Okay, so balik muna tayo dito sa piloncitos. Itong tinatawag na piloncitos ay totoong pre-colonial gold. Hindi pa dumating ang mga Kastila, hindi pa dumating ang mga Chinese sa Pilipinas, ay tayo mayroon ng mga sistema ng pera, which is ginto talaga ang ginawang pera natin. Okay, mayroong pinakamaliit daw dyan sa piloncitos ay kasing laki ng munggo, yung basta lang mahawakan, pambili ng bigas. Yung pambili naman ng mga kalabaw, yung malalaking pambili ng mga bangka, ayun yung malalaking size na piloncitos na pwedeng yung barter ring ang tawag, yung singsing na tinatawag barter ring. Yun yung malalaking halaga na piloncitos. At maraming uri ng piloncitos. Meron akong isang nakuhang piloncitos sa paghuhukay, natsambahan lang yun. Kakasing laki ng butones ng t-shirt. At may halaga siya na sa ngayon ay 6,000 pesos. Kung gold, kung timbang ng gold ang pagbasihan. Pero kapag history, so 6,000, ma-times 2 na yan kung historical gold. So magiging 12,000. Kapag nakahukay kayo ng piloncitos, ay hindi lang per gram ang kwintada niyan, kundi kikwentahin din yung history at ang pagiging antique nito. Kaya mahal ang piloncitos, lalo na kapag original talaga, ay baka times 4 pa sa presyo ng gramo sa ngayon. Okay, ito naman yung sa Butuan na tinatawag na balangay. Well, itong mga balangay ay seafarers ito eh. Hindi talaga ito mga pure na Pilipino. Ito ay galing ng Malaysia, ng Java, ng Indonesia. Pabalik-balik ang kanilang pakipagbarter sa Pilipinas. Kaya nga nandyan lang sila sa may Mindanao, sa Butuan. Butuan, which is, yan ang pinakasentro daw, yung Agusan River na yan. Yan yung pinakasentro ng barter system ng mga karatig bansa natin na Indonesia, Malaysia, Java, Sabah. Yung mga ganyan na lugar. Tinatawag sa Biblia na Malacca. Malacca yung Malaya. Malaya sa ngayon ay Malacca sa kapanahonan ng Biblia. Okay, so patuloy tayo dito sa video courtesy ng ating kaibigang vlogger. Ancient wooden boats packed with gold jewelry and ornaments. These burial boats, dating back to the 10th century, tell us that gold wasn't just wealth, it was sacred, a passport to the afterlife.
gold-wealthy kingdoms of Ma'ai and Luili. Chinese records mention two powerful trading kingdoms in Mindoro, Ma'ai, and Cebu, Luili, renowned for their gold exports. Merchants from China, Japan, even India docked here for our precious yellow metal. Barangay Pilapil's golden artifacts. In Negros Occidental, farmers stumbled upon a cache of gold rings and earrings buried in a field. Ayan, so ito yung sinasabi ko na barter ring. Yan ay isang type of money, type of piloncitos. Isang type of piloncitos ito. Barter ring. Para siyang singsing, pero ang halaga niyan ay malaki na. Pwede nang pambili ng baboy, ng kalabaw, ng lupain, pampatayo ng bahay. Kaya medyo malaki siya at may kabigatan na. Barter rings. So kalat na kalat siya sa Pilipinas. Lalo na diyan sa Palawan, sa may Mindoro. Maraming nakahukay ng ganyan. Kaya nga ang Pilipinas, ayon sa biblical history, ay ito nga yung lupain ng ginto na pinupuntahan ni King Solomon, ang tinatawag na the land of Ophir. Kaya mga katiyets, ay hindi lang Yamashita Treasures ang matagpuan natin sa kahuhukay, di ba? Yung mga natagpuan nga sa Dalampasigan, di ba dyan sa may Samar, merong natagpuan dyan ng mga pre-colonial gold na dahil sa bagyo ay nawas out, di ba? Lumabas. At akalain nyo, 15th century ang tagal-tagal na. Ilang siglo na ba yan? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 siglo na. 5 siglo, 500 years ago, ang mga colonial gold ay nariyan pa rin dahil nga ang ginto ay hindi mag-tarnish, hindi kinakalawang, hindi katulad ng bakal na sa tagal ng panahon ay lumiliit ang bakal kasi kinakalawang, nag-corrode, merong korosyon ang bakal. Ang ginto ay wala talaga. That is 99.99 gold. 0.001 lang ang hindi gold So, hindi talaga liliit ang gold. Hanggang katapusan ng mundo, ganyan na talaga ang itsura niya. Kasi hindi siya mag-tarnish. Ibig sabihin ng tarnish ay hindi madumihan, hindi magkalawang. So, hindi siya mag-diminish. Hindi siya liliit. So, ginto pa rin siya. Ganun pa rin ang kinang niya. Kahit ilang milyon taon ng makaraan, ay gold pa rin siya. Ginto pa rin, yellow pa rin. Kaya napakamahal na metal ang ginto. Dahil kakaiba talaga siya, ang kanyang kinang ay maganda sa mata tingnan. Kumpara sa mga tinatawag na white metals, ay hindi ito makakumpara sa mga yellow gold. Okay, so balik tayo sa video. Radiocarbon dating placed them in the 13th century, proof that gold craftsmanship flourished across the islands. The legend of King Kumalarang's hoard. Folk tales from Zamboanga speak of King Kumalaram, who supposedly hid his vast gold treasure in underwater caves. Divers still search for his sunken palace. Some claim to hear clinking chains echoing through the tunnels. Spanish colonial gold taxes. Once Spain arrived, they imposed a gold tribute on native communities. Every barangay had to deliver lumps of gold dust or suffer brutal punishment. This forced collection funneled native wealth straight into colonial coffers. Ayan, so kahit na mga Kastila ay nakapag-ipon ng maraming ginto dahil sa kanilang colonization nila noong 15th century sa panahon ni Magellan, na-colonize tayo ng Kastila, ay pirsahan na humihingi sila ng mga ginto sa mga mamamayang Pilipino kasi sagana nga ang ginto. Pinupulot lang daw ang ginto noon sa mga ilog. Kaya ang mga Kastila ay nakapag-ipon. Ngayon sa panahon ng gyera ng Kastila at saka Amerikano, nagkagera kasi ang dalawang yan, ay merong nagsasabi na dahil natakot ang mga Kastila na maagaw ng Amerikano ang kanilang naipon na ginto, ito ay ibinaon din nila. Kaya makikita natin yung mga alahas at mga ginto na nilagay sa mga banga, lalo na kapag mga ancient na banga. Well, yan yung mga ginto na ibinaon ng mga Kastila o kung hindi man ng mga Kastila ay ng ating mga ninuno. Hindi yun yung Yamashita Treasures. Kasi ang Yamashita Treasures walang banga
Ang Yamashita Treasures ay nakalagay talaga siya sa kahon na kahoy, kahon na metal, o sa mga bariles o itong oil barrels. Yun ang nilalagyan at ang isa pa diyan ay sa simento. Minamasa ang simento, ginagawang concrete box at pinalaman ang mga treasure sa loob. Itong mga nahukay natin ng ating mga kapatid na nakalagay sa banga, yan yung kolonyal, pwedeng sa Kastila yan, at pwede ring pre-colonial yung before pang mga Kastila sa ating mga ninuno. Kasi makikita naman natin sa disenyo, di ba, kapag Piloncitos, pre-colonial. At kapag maganda na ang pagkagawa na alahas, ay pwede siyang Spanish period, mga kababayan. Kaya yan, tatlo na kaagad, di ba? Tatlo na kaagad na grupo na ginto ang matagpuan natin sa Pilipinas. Ang colonial, pre-colonial gold, at ang pangatlo nito ay ang tinatawag na revolutionary gold. Paano nga ba naipon ng mga revolutionaryo ang gold? Well, dahil yan sa mga nagsuporta sa kanila. So, revolutionary, 18th century yun sa panahon ni Jose Rizal, yun yung panahon na nagka-revolusyon ang Pilipinas. So, ang revolusyon na yan ay umabot yata sa 19th century, mga 1901. At ang mga naipon na gold doon ay galing yan sa mamamayan na nagbigay ng donation. Yung mga mayayaman, binigay nila yung kanilang mga alahas na mga ginto para ma-fundingan, para makatulong tayo sa ating mga revolusyonaryo na nag-aklas kontra sa mga Kastila. Kaya meron tayong revolutionary gold na ayon sa huling balita, ang huling taong nagtago ng revolutionaryo gold na nakasakayan sa mga wagon, sa mga wagon, sa mga tartanilya, ay walang iba kundi si Antonio Luna. Yung general na Luna. Meron kasing kapatid ito na Juan Luna. So yung si Antonio ang general. Yung Juan Luna, yun yung pintor na kaibigan ni Jose Rizal. At merong masaklap na na kwento tungkol diyan sa revolutionary gold na tinago ni Antonio Luna. Dahil daw sa ibinigay ito sa kanyang kasintahan bago mamatay si Antonio. Dahil ang pumatay kay Antonio ay mga tauhan niya din Kasi si Antonio Luna ay hindi lang matapang kundi sama daw ng ugali, nananampal ng mga sundalo niya. Kaya binaril siya ng sariling sundalo niya. At yung mga ginto daw ay iniwan sa isang nag-apelyedong Kuhuangko. May kasintahan daw yan na Kuhuangko. Kaya ang mga Kuhuangko sa North of Luzon ay napakayaman dahil daw sa revolutionary gold na yan. Well, hindi tayo tiyak dyan, pero yan ay kwento. Okay, so patuloy tayo sa video. Dagohoy Revolt's secret war chest. Francisco Dagohoy's 85-year revolt in Bohol needed funding. Historians believe local supporters smuggled hidden gold stocks, piloncitos, and jewelry to finance weapons, food, and hidden camps deep in the mountains. Katipunan's gold-backed fundraising. When the Katipunan formed in 1892, they asked members to contribute gold, coins, rings, anything valuable to buy ammunition. That secret fund helped initiate the 1896 uprising in Manila. Aguinaldo's revolutionary coinage. Emilio Aguinaldo's revolutionary government actually minted its own coins in 1898, many of which were backed by gold reserves hidden in the jungle. Those rare Aguinaldo pesos still fetch a fortune at auctions. Gold-laden church. Artifacts. Many old Spanish churches in the Philippines were built using local gold gifts. Behind ornate altars and monstrances lie golden plates donated by wealthy Filipinos. Hidden history you can still glimpse if you know where to look. The 1972 Gold Rescue Operation. During martial law, rumors spread that Imelda Marcos ordered secret squads to retrieve hidden revolutionary gold caches. Eyewitnesses report sealed government trucks loaded with chests of bullion. Gold dust in folk medicine. In some provinces, healers still mix gold dust into traditional remedies, believing its purity cures spiritual and physical ailments. Okay, so ito mga kababayan, balikan natin tong nakalagay sa truck, nakakarga, na sabi kay Imelda Marcos daw.
Palagay ko hindi yan yung revolutionary kasi ang panahon ni Marcos ay 1970s eh. 1970, 71 to 1980s. So, hindi na yan yung revolutionary gold. Baka yung mga na-retrieve na yan, yun yung Yamashita Treasures. Kasi nakalagay na sa mga truck eh. At saka ang tagal-tagal na ng revolutionaryo. Si Imelda, si Marcos ang panahon nila sa Pilipinas ay 1970s. So ang hinahunting noon ni Ferdinand Marcos dahil meron siyang mga mapa ay Yamashita Treasures, hindi revolutionary gold. So medyo mali itong portion ng ating kwento. Well, meron tayong balikan dito yung sinabi na ito sa mga simbahan. Noon ay meron talagang mga gold-plated na mga corona or minsan mga tinatawag na 10 carats na mga corona na may halo talagang ginto. Kaya pinagnanakaw na yun. At saka ang mga pari noon ay wise. Pinalitan nila yung gintong corona ng mga tanso na lamang na corona. At tinago nila. Alam naman natin ng mga pari noon, yung mga Spanish ay napaka-corrupt. Diba? Kaya ang mga inipon ng mga Pilipino na mga gintong corona ng mga santos ay pinalitan yan ng mga paring Kastila. Pinalitan nila ng mga tanso. Sa ngayon ay yung makita natin na mga gold-plated ay pintura na lamang yun. Pero noon meron talagang mga ginto. Katulad ng mga Holy Grail. Yung mga kupa, mga ginto yan noon. Kaya pinagnanakaw yan. Okay, meron pa tayong balikan dito itong panahon ni Aguinaldo. Ang revolusyon ng KKK ay nangyari sa panahon ni Jose Rizal. So, panahon ni Jose Rizal ay 1889. So mga 1890s daw nakaklas ang KKK at ang gamit doon ay revolutionary gold na donation ng mga mayayaman. Ngayon, meron ding mga hearing diyan na ang nagpatipok daw, nagpadido kay Antonio Luna ay walang iba kundi si Aguinaldo. Kasi nga tinago ni Juan Luna yung yung mga gold bars ng revolusyon at hinahanap yun ni Aguinaldo. Kaya ang nangyari ay ayun, tinipok siya kasi hindi nakita hindi niya binigay. Itinago niya at ibinigay doon sa kanyang kasintahan na lula nila Cory Aquino. Yan ang kwento diyan, mga kababayan. Okay, so tapusin na natin tong video. Magandang history kasi ito ng kung bakit may mga ginto sa Pilipinas. Jewelry as an offering, later digging it up in sacred ceremonies. This annual gold harvest funds festival budgets and keeps ancient traditions alive. Philippine gold in museum vaults. Countless golden artifacts sit unexhibited in museum storerooms. Coins, bracelets, religious medallions. Only a small fraction is on display, meaning most of our treasure remains unseen by the public. Unlocking the future with forgotten gold. Today, scholars argue that rediscovering these gold stories can inspire national pride and fund cultural preservation. Who knows? Maybe one day these hidden caches will become the seed money for Filipino museums and education. If these 20 mind-blowing gold discoveries made you rethink our history, smash that like button and subscribe to Legendary Histories PH. Philippine gold in museum vaults. Countless golden artifacts sit unexhibited in museum storerooms. Coins, bracelets, religious medallions. Only a small fraction is on display, meaning most of our treasure remains unseen by the public. Ayan, so totoo yan na ang ating mga colonial gold and pre-colonial gold ay ang iba dyan ay nasa museum pero karamihan ay nakabaon pa rin. Katulad na lamang ng nahukay ni Mang Berto sa Surigao del Sur, specifically sa lugar ng Magruyong sa San Miguel sa Surigao del Sur. Yun ay merong 40 kilos daw lahat ng binili ng Ayala Museum sa Makati, Metro Manila. Hanggang sa ngayon ay nandiyan naka-display yung pre-colonial gold na nahukay ni Mang Berto. Nabuldos pala, nabuldos, hindi inukay. Aksidenteng nabuldos yon sa San Miguel, Magruyong, Surigao del Sur. Kaya totoo ang pre-colonial gold kasi nakikita natin sa museum. Imagine 40 kilograms. Magkano ba yan? Sa ngayon ay 6,000 na ang per gramo eh.
So ang per kilo is 6 million. And then, dahil sa antique yan at merong history, ay hindi lang yan 6,000 per gram. Pwedeng doble or pwedeng tersyo. So pwedeng 18,000 per gram na kasi tersyo na eh. Kasi antique na siya at very historical find. Kaya napakaswerte ng Pilipinas mga ka-TH. Kung maghukay man tayo ay wag mo, hindi lang ang focus natin ay Yamashita Treasures, kundi ipagdasal na lang natin na baka ibigay ng Diyos sa atin ng mga colonial gold na nakabaon, pre-colonial gold na nakabaon, o kahit na ano na lang, natural gold o mga meteor na lang, mga meteor o yung tipak-tipak ng mga meteor, di ba, meteorites ang ating mahukay kasi pera din yan. At yan ay bigay pa rin ng Panginoon. Kasi kung palaging Yamashita Treasures ang ating pinaghahanap, ay hindi talaga tayo makatagpo niyan. Kasi marami na ang nakakuha niyan. Isa pa, secured yan. At merong mga booby traps, malalim. Kaya yung ibang nakakuha na nakalagay sa banga, akala nila Yamashita Treasures eh. Yun ay colonial gold, pre-colonial gold ng ating mga ninuno. Alright, so anong masasabi nyo sa ating episode ngayon mga kababayan, mga ka-TH? Pag-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na at sa mga bagong nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.